Sa 18 na Marines na nagsabing hinar sila ni Zaldico to deliver maletas na puno ng cash to different personalities in the country, including the most powerful like Martin Romualdez and even President Bongbong Marcos, tila 6 lang ang pumirma sa kanilang testimony sa NBI. Sounds explosive, right? Pero let's slow down. Kasi sa batas, hindi pwedeng headline lang ang basehan. Yes, 6 lang ang pumirma, but the more important fact is 18 ang nagsalita. At dito pumasok ang nuance na madalas nawawala sa public discourse. Hindi lahat ng witness pipirma agad. Hindi dahil mahina ang kwento, kundi dahil mabigat ang consequences. Because once you sign, you bind yourself under oath. You expose yourself to perjury. At hindi ka na basta makakaatras. So kung may 12 na nag-hold back, hindi automatic na hindi totoo. Pwedeng nagre-review, pwedeng may inaayos, pwedeng nag-iingat. Because let's be honest, kung ikaw ilalagay sa isang affidavit ang pangalan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, pipirma ka ba agad? Now, let's flip it. All 18 gave statements. And even if unsigned, hindi yan nawawala. Hindi yan automatic na walang value. They are still part of the record. Pwede pa rin silang i-validate, i-corroborate, i-build into something bigger. So ano ba talaga ang picture? Hindi ito simpleng 6 credible, 12 questionable. Ang mas accurate, 18 individuals facing a legal and political storm kung saan isang pirma lang pwedeng magbago ang buong buhay nila. And here's the rebound. Kung mabilis nating i-dismiss ang 12 dahil wala pang pirma, then maybe we're not really after the truth. Baka ang hinahanap natin yung madaling paniwalaan kasi ang totoo, hindi laging kumpleto. Hindi laging pirmahan agad. Minsan, nandyan siya sa hesitation, sa pag-iingat, sa unti-unting paglabas ng buong kwento. And right now, hindi pa tapos ang kwento ng 18. Another day, another Regal POV.